Yo, what is up? Long time. Pinoy running / hooper here. So, matatandaan nyo na nagre-review tayo ng running shoes before. Pero ngayon, basketball shoes naman. So, alam naman natin, COVID. Kaya, bawal yung mga contact sports. Ngayon, 2024 na, simulan natin yung, alam mo yun, contact sports, basketball. So, ngayon, magre-review tayo ng mga basketball shoes. Pero syempre, papasukan pa rin natin ng mga running shoes. Okay. So, okay. Review natin ngayon yung bagong lumang Curry 10. Bagong luma. Bago dahil, bago ko lang siyang nabili last month, Feb 2024. Luma dahil 2022 pa siya na-release, no? So, tatanong nyo, oh, may Curry 11 na, bakit ka pa kumuha ng Curry 10? Unang-una, kinuha ko siya dahil at a discounted price. 50% off actually. So, hindi tayo kumukuha ng mga brand new, hindi tayo kumukuha ng mga bagong labas. Kasi for sure, aside sa hype, yung demand, yung supply, syempre, di ba? Kaya tumataas yung price. Ang daming reseller. No? So, ganun naman talaga pag may mga bagong shoes na labas. So, yun. Nag-antay lang ako na makuha ko siya at discounted price. At buti yung supply, meron pa din. No? Hindi siya naubos. So, yun. Sabihin ko mamaya kung magkano ko siya nakuha at kung saan ko siya nakuha. Okay. So, yung magiging yung magiging topic natin or paano natin siya i-review is based on traction, support / stability, cushion, materials, sizing, and then price. And of course, overall. Sige, pag-usapan natin yung traction. Traction ni Curry 10. Kung ika-categorize ko yung mga shoes ko ngayon sa based on tiers, ito yung God tier. God tier yung traction niya. Grabe, sobrang kapit. Baka ano pa yung tuhod nyo, no? Baka ma-injured pa, hindi, joke lang. Pero grabe, super dikit niya talaga sa indoor use. So, kakapitan lang siya ng dust, no? Pagpagan nyo lang, tahiran nyo lang, balik agad yung traction niya. Grabe, sobrang dikit niya talaga. Kaya siguro hindi na ako magtataka kung, alam mo yun, si Steph Curry, pag once na alam naman natin, ikot siya ng ikot sa court, no? Once mag-stop and pop talaga, mag-stop talaga siya, no? Tapos, titira ng 3 points. Kaya, yun, siguro, yun yung isa sa mga features na gusto ni Steph Curry, no? Yung traction talaga. Kasi, alam naman natin talagang takbo siya ng takbo at kailangan niya agad ng instant na stop. So, yun. Pero, kung makikita nyo, siguro mga 3 to 4 times ko na siyang nagamit. Indoor lahat yon. Pero kung titingnan nyo yung material, ayan o, parang may gas-gas na agad siya. Signs ng, alam mo yon, madaling masira. Yung outsole niya, ayan o. So, hindi ko siya i-recommend na gagamitin nyo siya outdoor. Kasi siguro, mga ilang gamit lang, baka mapudpud na eh. Kasi sobrang lambot ng foam na ginamit. So yun, ginagawa ko every after game. Pag uwi ko sa bahay, lilinisan ko ng wet wipes tapos tissue para matanggal lang yung dust, alam mo yun. Para sa next game, nandun pa rin yung, alam mo yun, yung traction niya. So yun, yung support naman, pagkakalam ko meron siyang external at internal heel counter.
So yun, grabe yung ano niya, yung support niya sa dito. So makikita nyo parang may plastic pa dito. So parang yan siguro yung sinasabi nilang external counter. Tapos sa loob din, actually akala ko nga ano ako dito mag-heel slippage. Pero dahil sa straightforward yung lacing system niya, tapos kapit, so hindi naman ako nag-heel slippage dito. So sobrang straightforward niya na shoes. So yun, okay yung ano niya, support stability. At saka gumamit din sila ng TPU shank dito. So para siyang plastic. So sabihin na natin parang quote and quote carbon fiber, pero hindi siya carbon fiber. Tawag nung Under Armour dito is yung TPU shank. So yun, hanggang 4 foot, mid 4 foot. So yan, support / stability, okay din yung Curry 10. Cushion, yan. Actually, yan yung isa sa mga hinahanap ko sa shoes, yung cushion niya. Yung cushion, kasi matanda na tayo, hindi na tayo bata, no, na alam mo yun, kayang tumakbo ng kahit matigas na sapatos, no? So yun yung unang hinahanap ko actually, yung cushion. So yun, yung cushion niya okay, malambot sa paa, low to the ground siya. Kahit low to the ground, malambot pa rin siya sa paa. So yung ginamit nilang foam dito is yung Flow. Alam ko ito na yung ginagamit na foam sa line ng Currys, yung Flow. So maganda yung foam na ginamit dito sa Curry 10. So meron din akong running shoes actually na Under Armour. So yung ginamit dun na pagkakaalam ko yung ginamit na foam dun is UA Hover yata yun Hover ang pagkakaalam ko. So yun, maganda yung ginamit na material para dun sa cushioning system niya. And then materials naman. Okay, pag-usapan na natin yung material since nabanggit ko na siya, no, na-mention ko na siya. Dito ang tawag nila sa upper na to is parang weave. Ayan, no, parang weave siya. So maganda yung materials na ginamit dito, parang top tier din na material yung ginamit dito sa upper niya. So parang weave weave. So siguro downside lang, ewan ko, siguro pag basain ka, pagka pawisin ka, siguro pagka pumasok talaga, no, papasok kasi parang weave. Pero overall maganda yung material na ginamit sa upper. Tapos yun lang yung downside, dahil trade-off nun siguro, kaya sila gumamit ng ganitong foam is gusto talaga nila is kapit na kapit. Alam naman natin si Steph Curry, indoor lang naman talaga siya naglalaro. I mean yung NBA talaga indoor, di ba? So talagang design siya sa indoor. Pag outdoor, yung material nito mapupudpod, magagasgas, masisira. So hindi ko siya i-recommend na gagamitin niyo siya sa labas, outdoor use. Parang sayang lang yung pera Alam mo yun, bibili ka nito tapos gagamitin mo outdoor. At that price point, pwede ka nang bumili ng ibang shoes kung, alam mo yun, palagi kang naglalaro sa labas, outdoor. So yun, lacing system niya, straightforward, okay, parang may plastic pa dito na ginamit. Siguro pang stable din sa lacing system niya. Hindi masisira hindi magugulo yung fitment, yung adjustment nung sintas. Isang issue ko lang dito is yung, ewan ko, baka siguro kailangan lang i-break in, pero hindi Dahil siguro sa mga first 3 games ko, every now and then, natatanggal yung sintas. So, yung ginawa ko last game, nung Saturday, hinigpitan ko siya. Siguro dahil hindi mahaba yung sintas niya. Ayan hindi masyado mahaba yung sintas. So, yung ginawa ko nung last game, nung Saturday, hinigpitan ko siya. Kung sobrang higpit naman, ito, yung nangyari dito, masyadong
parang masyadong naipit na yung paa ko. So parang sumakit yung paa ko. So yung ginawa ko, ayun, after nung game, tinanggal ko agad, tapos nagpalit ako ng shoes. So yun, nagdadala kasi ako ng extra pair of shoes. Baka kasi, alam mo yun, magkaroon lang ng issue dun sa sapatos, mabasa, or di natin alam kung anong pwedeng mangyari. Kaya nagdadala ako ng, alam mo yun, pag emergency lang na pang-rotate nung pair ng shoes. So yun, pinalitan ko siya. Tapos, yun, hindi ko siya ginagamit na pang full, alam mo yun, 2 hours na game. So, isang game, tapos palit na. Tapos, another game na naman, gagamitin ko siya. So, yun, hindi ko siya ginagamit full 2 hours na game. Kasi, yun nga, laging natatanggal. Pero siguro, dahil siguro wide din yung paa ko eh. Kaya, medyo nakakain nung, alam mo yun, yung sintas. And then, yun nga, price point. Una siyang nilabas, 9,100 plus dito sa Philippines. Tapos, nakuha ko siya 50% off sa Sports Central sa may Mandaluyong. Cherry SM yata yun eh. Cherry SM yung kung saan ko siya nakuha. Sports Central. So, last Feb, nakuha ko siya 4,500. Yan. Diba? Kung tatanungin niyo ako, sulit ba? Syempre sulit kasi Curry pa din siya eh. Siya yung top tier ng basketball lineup ng Under Armour. Although may Curry 11 na, pero alam mo yun, 4,500 at that price point, Curry 10, why not, diba? So yun, kaya ako siya kinuha. And then pang rotation din. So yun. Overall, i-recommend ko siya. Yes, i-recommend ko siya kung nag-indoor kayo, kung may mga games kayo na indoor. Pero pag outdoor mostly yung laro nyo, hindi ko siya i-recommend. Sabihin natin, makuha mo siya ng 4-5 or 50%, okay lang. Pero yun nga, at that price point, marami kang pwedeng makuha. Like, Precision 6, parang 3,000 plus. So yun, tapos yung mga China brands, madami kang makukuha na at that price point, 4,500. At take note, 50% off na yun, no? Eh what if nakuha mo siya 9,100 tapos gagamitin mo siya sa outdoor use? Parang nagsunog ka ng pera kasi masisira lang agad, oh. Ayan, oh. So yun, overall, re-recommend ko siya if indoor use mo siya gagamitin. Pero pag outdoor, hindi. Hindi. So yun, magre-review pa tayo ng ibang shoes na meron ako. So stay tuned. At paano na lang po, like and subscribe. So yun, kita-kits ulit next time. Bye!